Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pisana. na ang mga unang balita. Ngayong araw tatalakayin sa impeachment court kung dapat bang isampina bilang ebidensya ang BIR box na may tax records na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Kahapon sinabi ng prosecution team na hindi na pahaharapin ang dalawa nilang witness na sina Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Tuloy naman ang pagpapaharap kay NBI Melvin Matibag sa impeachment court sa Lunes. May unang balita si Joseph Morong. Nagbawas na ng testigo ang prosecution para sa unang article na nililitis nila sa Senate Impeachment Court. Ang Article 4 o ang tungkol sa grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Sa paliwanag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa korte, hindi na raw nila ihaharap si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na 2 araw nang nakastandby sa Senado. Hindi na rin daw nila kailangang iharap din si Captain Belinda Bello ng House of Representatives Sergeant at Arms. Uulitin lamang daw naman ng dalawa kasi ang mga nasabi na ng dalawang naunang testigo ng prosekusyon na sina National Bureau of Investigation o NBI Special Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. We would have offered Attorney Zuleika Lopez to confirm the authenticity and the provenance of that video. Exhibit P-4-10. Totally unnecessary because why? Because the defense themselves used the very same video. So by their own admission, there is no question about this video. And so it is our contention, and we hereby manifest that with these admissions on file, Sa Lunes nila iharap na lamang si NBI Director Melvin Matibag sa komputasyon nga ni Senate President Sherwin Gatchalian sa naunang sinabi na magkabilang kampo na 57 na testigo para sa prosekusyon at 47 para sa depensa at 3 araw na pagdinig kada linggo, baka abutin ng 17 buwan o 1 taon at 5 buwan ang paglilitis. Total of 102 witnesses. At the rate we are going of 2 days per witness, we will finish in 17 months. That's a year and a half, or a year and 5 months to be exact. So any chance of shortening the proceedings will be highly appreciated. Sabi naman ni Attorney Capunan, we know when to stop. Please proceed, ma'am. saglit pang nagkapiruan sa loob ng session hall ng banggitin ni Capunan ang isang umanong radio interview ni Senador Panfilo Lacson na baka abuti ng siyam-siyam ang paglilitis. Narinig ko po yung kanyang interview nung sinabi po niya na baka magkaapo na tayo dito at magkaroon na ng national bird, hindi pa tapos ang impeachment trial na to. Ma'am, you said national bird. It must be another senator, judge, or another person. Talking about birds, okay. Please proceed, ma'am. I never talked about birds. Then definitely my information was hearsay. Tatalakayin ng Senado kung dapat ba maglabas ng subpoena para maipasok bilang ebidensya sa Senate Impeachment Court ang BIR box na laman ng mga income tax return ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio at ang mga negosyo ng bise. Pati na rin ang mga subpoena para sa mga bank account ng mag-asawa. Ang mga ebidensya tulad ng BIR box at bank records ni Vice President Sara Duterte pati na ng kanyang asawa ni si Attorney Manasseh Carpio ay ebidensya ng prosekusyon sa Article 2 ng kanilang Articles of Impeachment, kaugnay ng hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise at hindi niya paghahain ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pinakahuli pa ito na ipipresent ang artikulo ng prosekusyon.
Bibigyan ng tig-15 minuto ang prosekusyon at depensa para ihayag ang kanilang panig. Bibigyan din ng panahon ng mga senator judges para makapagtanong at dedesisyonan nila kung maglalabas sila ng subpoena o hindi. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Naglabas ng babala sa posibleng tsunami ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kagabi kasunod ng magnitude 6.3 na lindol sa Balut Island, Davao Occidental. Base sa tsunami information, bandang hating gabi inaasahang mangyayari ang tsunami sa General Santos City at sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Pinayuhan ng mga residente na lumayo sa dalampasigan. Mabuti na lang at walang nangyaring tsunami. Pasado alas 3 ng madaling araw nang i-terminate ang tsunami information. Natukoy ng PHIVOLCS ang epicenter ng magnitude 6.3 na lindol sa layong 53 kilometers southwest ng Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Socsargen, BARMM at Davao Region. Simula na ngayong araw ang pinalawak na benefit package ng PhilHealth para sa sakit na leptospirosis. Sa ilalim ng expanded benefit package, 63,000 pesos ang pwedeng matanggap ng kwalipikadong pasyente na naospital dahil sa leptospirosis. 170,000 pesos naman na benepisyo kung kinakailangang mag-hemodialysis at 230,000 pesos kung peritoneal dialysis. Posibleng umabot hanggang mahigit 400,000 pesos ang benepisyo kung kinakailangan pa ng mas matinding gamutan.